Okay, ngayon, pag-usapan natin yung PBA draft. Pero bago yan, gusto kong liwanagin na meron ngayong bagong rule ang PBA na yung number 1 draft pick ay hindi po pwedeng i-trade ng 2 years. Ito ay in-implement na ng PBA. So, ibig niya sabihin, itong si Jeo Chu na kinuha ng Terra Firma Jeep ay hindi na po pwedeng i-trade for 2 seasons, for 2 years ng Terra Firma Jeep. Regardless po yan kung mabenta man ang Terra Firma o hindi. Kahit mabenta ang Terra Firma, yung kukuhang team dito sa Terra Firma, hindi nila pwedeng i-trade si Jeo Chu for 2 years. So at least yan yung rule na in-implement kayo ng PBA. At syempre matutuwa naman siguro mga fans niya dahil at least kahit papano gumawa na ng hakbang itong PBA para maiwasan yung ginagawa nitong Terra Firma at Blackwater na palaging tinetrade yung mga top picks nila. Kaya maganda tong ginawa na to ng PBA. So hopefully, dito natin makikita na mayroong mga pagbabago na mangyayari dyan. Siguro ang susunod na titignan naman ng PBA ngayon kung talaga seryoso sila dito sa pagpigil niya mga ganyang trades. Ayun namang siguraduhin na medyo equal value naman yung mga tinetrade na players. Kasi hindi lang naman yung first round draft pick ang tinetrade ng Terra Firma at Blackwater, pati na ng Northport. Kung hindi maski na yung mga quality players nila, lopsided yung mga trades na ginagawa dito sa San Miguel, sa Ginebra at sa TNT Tropa. Kaya dapat siguro maayos na rin yan ditong PBA para masiguro na maging balance naman yung competition dito sa liga para mag-generate ng fan interest. Dahil syempre kahit maraming fans itong San Miguel at Ginebra at Magnolia, kinakailangan nila siguraduhin na balance naman para ma-encourage din yung mga independent teams. Katulad nitong Rain or Shine, Phoenix at itong Converge Fiber Xers na lumaban pa rin dahil meron silang chance talaga na manalo ng kampyonato. Mukhang naka-jackpot itong San Miguel Beer sa pagkakuha dito kay Chris Miller ayon doon sa obserbasyon ng maraming mga fans na nanonood dito sa PBA draft. Dahil itong si Miller, kahit na sabihin natin na hindi siya gaano kilala, maraming naniniwala na ito isang magaling na outside scorer at 3-point specialist at yan ang kinakailangan ng San Miguel ngayon. Itong si Chris Miller, yung kinuha ng San Miguel ay siya ang nanalo doon sa 3-point shootout dito sa PBA Draft Combine kung saan naka-score to ng 40% mula doon sa 3-point area. Nakapaglaro na to sa iba't ibang bansa at sa edad na 32, medyo matanda na pero marami siyang eksperyensya sa Europe maski na dito sa South America. At doon sa huling stint nitong si Miller sa ibayong dagat, ito ay nag-average ng 55% mula sa 2-point area, 40% mula sa 3s, at 90% mula dito sa free throw line. So, ibig sabihin, mukhang bagay talaga sa San Miguel to dahil patagal na nating sinasabi, maski na ng mga fans na kinakailangan nila ng isang player na magdadagdag ng outside scoring para dito sa Beermen. At mukhang yan ang maibibigay nitong si Chris Miller. Dahil syempre, si Marshall Lassiter hindi na rin bata yan, so mukhang okay rin. Nasubukan nila itong si Chris Miller, baka makapagbigay yan ng additional outside scoring para dito sa Beermen. Kaya nga marami nagsasabi na okay itong kinuha ng San Miguel at siya ang nababagay dito sa kanilang roster. Nitong si Miller, pwede siya maging small forward, pwedeng shooting guard ng San Miguel. Parang parehas to dito sa Stanley Lassiter, si Don Trollano. Kaya nga medyo magkakaroon ng additional na scoring option itong San Miguel. Ang question lang kung ito ba'y mabibigyan ng pagkakataon ni Coach Leo Austria at ng minuto. Dahil alam naman natin, super loaded itong lineup ng San Miguel. Kaya ang question na lang dyan, kung magkakaroon siya ng minutes na ibibigay dito. At syempre, ito namang Barangay Ginebra, maraming nagulat nang kinuha nila itong si Sunny Estil. At sabi nga, baka ito raw yung tinatawag na Estil of the Draft dahil ito ang dineklara na MVP doon sa Draft Combine. Hindi inaasahan ng marami na itong si Estil ang kukunin ng Ginebra. Ayon dito kay Coach Tim Cone mismo, kaya niya kinuha itong si Estil dahil unang-una naging MVP to doon nga sa PBA Draft Combine. At yung posisyon kasi nito pwede siyang maging power forward at ito'y very athletic at mabilis. So parang itong si Sunny Estil ang papalit doon sa pwesto na iniwan ni Jamie Malonzo. Marami ang nagulat nung siya kinuha ng Ginebra pero kumpiyansa itong si Coach Tim Cone na maganda ang ilalabas nito para dito sa Gene Kings. At si Estil syempre natutuwa siya na kinuha siya ng Barangay Ginebra. Sino ba naman ang hindi matutuwa kung sa Ginebra ka mapunta? Yun nga lang katulad nitong si Chris Miller, kinakailangan itong si Estil ay magkaroon
ng tinatawag na playing time para maipakita kung ano kaya niyang gawin. Dahil nga medyo kulang sa mga big men itong Ginebra, hindi na nakapagtataka na ito ay gustong kunin talaga nitong si Coach Tim Cone. Kaya abangan na lang natin kung matutuloy nga ang pagkuha dito. Kaya dito tayo hindi magtataka kung sakasakali na maging maganda resulta para kay Coach Tim Cone. Lalo na at alam naman natin na very important para dito kay Coach Tim na masiguro na magiging malakas yung mga players na may dadagdag niya dito sa kanyang roster. At itong si Sonny Steele, ang iniintay lamang nito na yung oportunidad na ipakita kung ano ang kaya niyang gawin. At kapag yan ay nagawa nitong si Steele, sigurado na magiging mas maganda kalalabasan nito para doon sa kanyang magiging laro. Kaya itong si Steele, marami sigurado ang mag-aabang dito. At syempre dapat naman ay ready na rin siya na ipakita kung ano ang kaya niyang gawin sa PBA. Itong draft, pag-usapan natin, unang-una, sa tingin ko, isa sa pinakapanalo dito ay Phoenix Fuel Masters. Dahil kung natatandaan ninyo, tinrade nila yung number 2 pick para dito kay Brian Santos at nakuha nila si Evan Nelly. Pero ang swerte ng Phoenix dahil nakuha nila doon sa pang number 8 itong si Will Gosum. So parang yung number 2 pick hindi nila pinamigay dahil marami naniniwala na itong si Gosum din ang kukunin sana ng Phoenix. So nakuha na nila itong si Will Gosum, nadagdag pa ito si Brian Santos at si Evan Nelly. So mukhang sila pa ang nanalo doon sa trade sa Converge Fiber Xers. Ito namang Terra Firma, very interesting yung choice nila. Nakuha itong si J.O. Chu dahil nga sa edad yan 24, masasabi natin na project player pa rin to dahil hindi masyadong maganda yung mapinakita niyang numero dito sa MPBL. Pero tignan natin, baka may improvement na yan. At syempre may Twin Towers na Terra Firma kasama si kay Mark Carino. Ito naman si Jason Brickman, medyo bumaba yung ranking niya dahil syempre, alam natin may edad na rin. Pero sigurado magiging magandang fit yan para dito sa Meralco Bolts. Pagdating naman dito sa kinuha nitong Rain or Shine, obviously mga big men yan at mga workhorse. Yan yung mga players talaga na bagay dito sa estilo. Itong si Coach Yeng Giao. Itong sa Magnolia Chicken Templados, okay na okay to si Yuken Andrada. Dahil yan ay isang 3-point specialist, big man na merong perimeter scoring at sigurado maganda magiging fit yan para dito kay Coach L.A. Tenorio. Ngayon, pagdating naman dito sa Blackwater Bossing, okay din yung pagkuha nila dito kay Dalf Panopio dahil ito yung natural point guard. Ibig niya sabihin, pwede na maging shooting guard itong si Cedric Barefield kung saan ito ay komportable talaga. At syempre ang Converge, naka-jackpot sila nang makuha itong si Juan Gomez de Leaño dahil meron na silang scorer na may dadagdag pa. Bago tayo magwakas ay batiin muna natin ang ating mga regular na taga-subaybay katulad nila Joshua Giray, Espejo at Rosales family, si Dalmacio de Guzman, Katsakino Dukusin, Malyari Mascarillas, si Dexter Domer, si Michael D, si Enju, Ireneo Salangsang, si RG Bueno at lahat ng ating mga regular na mga viewer.